EJ Power gustong makalaban si Apex sa Accent Battle League. Posibleng mas kaabang-abang pa ang magiging comeback ni Apex sa Battle Rap matapos ang naging laban niya kay Husky. Sa naging performance nga ni Apex laban kay Husky, makikita naman natin na may matinding gigil siya sa bawat banat. Ramdam yung kagustuhan niya makabawi sa mga naging pahayag ni Shernan at Husky tungkol sa kanya. Talagang 100% preparado si Apex nang sumabak sa Pinas Astig. At masasabi natin kahit promo battle lang yon at walang hurado, siya ang lumamang all 3 rounds. Punong-puno ng matitinding punchline at pang haymaker na caliber na bara ang kanyang mga bitbit sa laban na ito. Ipinakita niya na nandun pa rin ang kanyang kakayahan bilang isa sa pinakarespetado at veteranong MC sa eksena ng battle rap. Tingnan nyo ang epic ng face. Kahit anong bihes para pa rin po tapete sa stage. Ang tanging pumapatol sa'yo, mga beking may AIDS. Kamukha mo yung bukalista ng shackle na pang welding yung shades. Yung mga ganyang mukha, kinakaya ng plastic surgery. Alam nyo kung anong nararapat dyan? Black magic sorcery. Tinira nyo pa ako ni Dalmi sa round 3. Sarap nyong sipain Malakalil round 3. Paanong maniniwala sa'yo ang dami mong videos na sa mukha meron kang panty. Madalas na nga mawala ng boses si Arik tapos yung spokesperson pa Husky. Ang hilig mo talaga sa aircon, malandi ka. Tong teacher's pet bibigyan ko ng lecture ang mape-pressure masahista. Sa kabilang banda naman, sa naging laban ni EJ Power kontra kay Badang, dala niya pa rin ang kanyang classic na estilo, dark humor at matitinding real talk. Bagamat nagulat ang marami sa naging performance ni Badang sa unang round, para sa akin ay nakuha pa rin ni EJ Power ang laban na ito dahil sa napakalakas niyang round 2 at round 3. Dito niya rin direktang hinamon si Apex. Ayon kay EJ Power, hindi siya iiyak sa Accent Battle League dahil wala naman itong judging sa bawat laban. Isang malinaw na mensahe na pinaparinggan niya si Apex at gusto niya itong makalaban sa liga na ito. At pagkatapos isakripisyo tong si Tito, sunod na yung akat at lanseta. Kaya ano Apex? Sali ka na rin iho. Para yung karir mo bumalik sa agos. At huwag kang mag-alala, promo lahat ng battle dito kaya hindi ka iiyak pagkatapos. Diba? Mga hayop kayo, sinugal ko yung pagkakaibigan namin ni Arik tapos ito lang itatapat nyo. Pero sige, nandito na tayo. Di na para umiwas. Tanggapin na lang kahit mahirap. Total dito ko lang din naman mapupugutan ng ulo tong mga band sa flip-flop! Alam naman natin na sa kasalukuyan ay tila malabo nang makabalik si Apex sa flip-top dahil nga sa naging issue sa kanyang mga binanat sa laban nila ni Sinyo. Kahit nga na gusto niya makausap si Enigma, hindi naman ito natuloy matapos niyang mapaalis sa flip-top anniversary na event. Dahil sa pangyayaring ito, nabuo niya ang kantang Tuldok. Sa naging review nga nila ni Looney, inamin ni Apex na malabo na rin talaga siyang makabalik sa flip-top dahil para sa kanya, mawawalan ng sense ang mensahe ng kantang Tuldok kung muli siyang sasampa sa entablado ng liga ng flip-top. Hindi ko na iniisip yun. Katulad nga nung title ng kanta, parang Tuldok na. Siguro kasi kung babalik pa ako sa flip-top, parang mawawalan ng saysay din yung kanta eh. At yung ginawa ko eh. So, parang ginawa ko na siya bilang yun na yun, Tuldok na talaga. Closure na talaga, ano? Yun na yung paninindigan mo na dito ka na sa sunod na kabanata ng career mo, which ang intention ko talaga doon parang makipag-ayos na talaga kay Arik, makausap siya ng maayos at tingin ko kasi yun yung perfect time para makausap siya dahil syempre ayoko siyang istorbohin pagdating sa mga event, alam kong busy siya. So hindi ko rin naman siya makontak dahil hindi siya nagre-reply sa chat. Gustuhin ko mang pumunta sa barracks. Siyempre, ayoko rin naman na parang bigla lang ako pupunta doon sa barracks nang hindi siya nagre-respond sa akin. So, pumunta na ako doon sa flip-top anib. At sa naging laban ni Apex kay Husky, nakita natin na maayos at pulido ang kanyang mga material na baon sa laban na ito. Napanood nga ulit natin ang halimaw at handang Apex na matagal na nating hinihintay. Inamin niya din dito na matagal na siyang naghahanda para sa kanyang pagbabalik sa battle rap.
Dahil dito, marami nga ang naniniwala na malaki ang posibilidad na makita natin siyang lumaban sa Accent Battle League. Lalo na't personal siyang inimbita ni Lanceta na sumali sa liga na ito. Kung sakaling matuloy ang laban ni EJ Power at Apex, isa ito sa mga pinaka-inaabangan na match-up sa Battle Rap ngayong taon. Ang tanong na lamang ngayon, handa na nga ba si Apex para sa susunod niyang malaking hamon sa kanyang pagbabalik? Kaya kayo mga boss, anong opinion nyo sa video na ito? Sino ang sa tingin nyo mananalo pag natuloy ang laban ni Apex at EJ Power? Kahit kadiri si Husky, at least na-enjoy. Nga pala, bakit Husky? Dapat Aspin kasi mas astig, mas Pinoy. Oy, sino nagpasok ng aso rito? Nilaban sa paborito. Nakaka-aburrido. Paano magpo-promote ng sigarilyo tapos magsasyabu kapag uwi mo? Tangina, halatang nakasyabu. Ina mo, naknang puta, merong pampondo. Nakakaramdam ng sigabo. Tung si Julia pang nakatikim ng lasang coco. Husky, ang ninja na naka-ripped jeans, nagpapalitada ng biga habang nakakapit siya sa building. Dapat mag-costume ka doon ng pasador. Sakto mukha kang pakaw. Tapos lagyan mo ng regla para literal yung buwan ng dalaw. Para sa akin yung laban na to, easy money. Gamitin mo sa akin yung issue ko na matikman mo yung hagupit ni Ali. Kahit nakapikit, siguradong hit, parang beat ni Clamsy. Aanin nyo yung laban nyo ni Dalmi na halos 50 million views. Wala kang album, walang music video, walang royalty, walang revenues, wala ring used. Di ka namin matatawag na kapitan. Magaling ka lang sumabit, di ka namin masasandalan pagdating sa kanta. Alalay ka lang nung awit. Yung pagiging kisas mo kay Arik, yun ang tunay na komedya. Grabe makaprotekta. Galawan mo pang perya na gustong magpamolestya. Kasi pagdating sa dik ni Enigma, right all you can ka. Hinamang pa nahampasan ng trophy si Saito. Gago pag nilabas ko yung trophy ko na kasing tangkad ni Crisano at hinampas ko yun sa'yo, magmumukha kang painting ni Picasso. Nagko-costume pa yung aso, dapat sa'yo kinakandado. Napapansin ka lang pag yung sarili mo ginagago. Ako kaya kong sumikat lang ako lang. Ikaw kailangan mo magpanggap na ibang tao. Gamit magagandang bara, napapansin ako. Tanginang bading na to, astang protektor ng liga, biglang nag-iinaso. Ano, para sunod-sunod yung mga laban na ibibigay sa'yo. Dapat dati nyo pag ginawa yan bago ko paggawin yung kanta ko. Tinira nyo ako bigla kasi nga nakikinabang din kayo. Mga tugmaan mo walang kulay, mas kadiri ka pa sa fungi. Yung mga sinabi mo sa akin, panindigan mo yan habang buhay. Dahil tangina wala namang